So, Sandro, siyempre, no, mahalaga lamang na pag-usapan din natin yung mga issue pagdating sa energy sector. So, ngayon, siyempre, lalo na ngayon maraming mga wives, mga kasama natin dyan sa mga bahay na nagluluto. At siyempre, mahalaga dyan yung LPG. Yeah. Lalo, di ba, Sandro, usually iba-iba yung prices pagdating dyan kung magkano yung bentahan. Tsaka importante rin dyan, Jules, yung safety. Kasi alam natin na in the past, meron tayong mga aksidente at mga sunog na naririnig sa ating news at nanggagaling nga ito sa LPG. And actually, saktong-sakto dahil malapit ng March, di ba, yan yung ino-observe nga natin na kailangan mag-ingat tayo dahil yung anti-prevention, Fire Prevention Month. Yeah. Alright, so ngayong umaga, may makakasama tayo mula sa DOE, ang Director 4 of Energy Oil Industry Management Bureau. Walang iba kundi si Director Zenaida Monsada. Good morning, ma'am. Good morning, Director. Ma'am, siguro simulan po natin sa tanong na, kamusta ba ang lagay ng LPG sa ating bansa ngayon? Alam natin na kumbaga nagiging commodity ito sa ating pagluluto at sa ating mga, ngayon lalo na sa mga vehicles, kumbaga yung mga taxis po ngayon ay kino-convert nila into LPG. So, kamusta po ba? Yung kumusta mo, marami ibig sabihin. Yes. Ano? Yung supply, meron ba? Sufficient ba? Well, masabi natin na talagang may supply. Marami na tayong nagnenegosyo ng LPG. Yung presyo naman niya, talagang ang tinitingnan namin na naka-reflect yung presyuhan sa international market. Kasi itong LPG natin basically imported, no? Although meron tayong refiners na kasamang LPG sa lumalabas pag ni-refine yung crude oil, kasama namang gasolina, diesel, kerosene, pero karamihan pa rin ng LPG natin directly imported as finished product. So, nung nag-deregulate ang Pilipinas sa oil sector, pinakamaraming players ang pumasok sa LPG. Kasi pwede siyang solo lang LPG lang, di kailangan pag gasolina kasi may diesel ka, may maraming produkto. Sa LPG solo lang, kaya lang ang ano natin, may mga kasama din sa negosyo, sa natawag nating na players, na pumasok sa negosyo para lang kumita. So, hindi nila in-observe or hindi sumusunod sa mga standards. So, may standards tayo na dapat yung tangke, halimbawa, ganito yung quality. Katulong namin ng DTI dito na mag-check nitong quality. So, halimbawa, ang tangke hindi dapat yupi-yupi, hindi nakatabingi yung paa, mayroon siyang hawakan na maayos, walang mga hanggat maaari nga, maayos yung pintura, klaro yung markings. Kasi ang LPG, kung mapansin mo, may laman yan. Hindi mo matimbang yung LPG mismo. So, kailangan maayos yung tangke, maayos yung timbang niya nang wala pang laman para pag nilagyan ng laman, alam mo kung ano. Kasi, halimbawa sa mga mamimili, no, titingnan nyo yung, may nakalagay dyan sa shoulder ng tangke, nakalagay TW, ibig sabihin tear weight. Yun yung timbang ng tangke na walang laman. Okay. So, dadagdagan mo yan normally ng 11. 11 yung standard na, yung common na size. So, 11 plus, halimbawa, 12. So, dapat 23. Pag kulang yung timbang na yan, ibig sabihin, hindi nila dinamihan, hindi nila maayos yung pagkarga. So, kung wala kang mabasang tear weight, hindi mo malaman kung ano yung dadagdagan mo. Kasi marami dyan, para lang kunyari mura, kukulangin yung ano. So, yun yung gusto naming tingnan ng mga bumibili ng LPG na mas maganda kung timbangin nyo. Kasi sa mahal niya, mga 700, ganun yung, around 700 yung isang tangke. So, babawasan ka ng 1 kilo doon, laki na ng lugi mo, 70 pesos na yon, di ba? So, mas maganda kung timbangin nyo, pero para nyo malaman na tama, maayos yung kondisyon ng tangke. Kaya ako sinasabi ko, di ba, na sabing maarte ka, pero pagdating sa LPG, piliin mo yung maganda. Ma'am, nabanggit niyo po no, na from international market po talaga natin kinukuha yung oil, yung pinaka ginagamit natin sa LPG. Pero gusto mo siguro malaman, of course, ng ating mga viewers kung ano na po ba efforts na ginagawa ng DOE pagdating po sa pag-explore na kumuha po ng langis mo mismo dito sa Pilipinas. Well, actually, isa yan sa parang mandate ng DOE, no, na magkaroon tayo ng continuous na supply sa atin. Mas maganda yung supply mo kung may sarili ka, hindi ka umaasa sa labas. So, matagal na tayong nagagawa ng exploration ng sarili nating resources. Unfortunately, hindi tayo kasing parang mapalad kamukha ng ating mga kapitbahay na Malaysia, Indonesia, na maraming langis. Pero pa konti-konti, no?
Pero doon sa mga ano natin, sa pag-explore ng energy resources, sabihin natin mas may maganda yung progress natin pagdating sa power generation. Kasi, halimbawa, meron tayong, nung araw kasi mga 70s, halos lahat ng ginagamit natin for energy requirement, kasama na yung sa ilaw, ay oil. No? Pero ngayon, ang oil sa power generation, 8% na lang. Kasi May meron mga tayong renewable. geothermal, Yes. hydro, although kailangan mo ng tubig. So marami na tayo. And ito naman to ginagamit sa power generation kasi hindi mo naman pwedeng mailagay yung hydro at saka geothermal sa sasakyan. No? Correct. Pero sa sasakyan, yun nga, very high pa rin dependence natin sa oil. And naghanap tayo ng cleaner kasi yung emissions mo, di ba, marumi. And sa climate Yung change din LPG, and then meron din tayong thrust for using natural gas. Sa ngayon, inumpisahan namin yung paggamit ng natural gas from Malampaya sa mga buses muna. Meron tayong project for public transport na napakamura nung presyo sa kanila ng natural gas para may pambayad sila pag bumili sila ng bus na bago. So, yun, and dito naman sa, hindi naman, LPG is just one of the alternative fuels. Meron din tayong biofuels kung narinig nyo, no? Tubo, yung asukal, kino-convert sa alcohol na hinahalo sa gasolina. Tapos yung coconut, ipoprocess yung coconut oil into a biodiesel na pinanghalo naman sa diesel. So, part ng imports natin nabawasan using local agricultural products as feedstocks. So, yun yung mga programa natin na mabawasan, hindi man natin maubos na papalitan yung langis or LPG, pero mabawasan yung dependence natin doon. Ito po ma'am, nabanggit nyo, ito yung mga kumbaga biodiesel at meron din tayong narinig yung ethanol din po. Ito po, kumbaga ginagawa na po yan dito sa ating bansa ngayon? Yung sa atin ngayon, lahat ng diesel mo, merong 2% na biodiesel nang gagaling sa coconut. Although may mga researches pa rin na tinitingnan na using other feedstocks. Ngayon sa gasolina, 10% ethanol, lahat ng gasolina ngayon. Okay. Kaya pagka walang ethanol yon, off-spec yung produkto nun, may kaukulang parusa yun. Ma'am, ito po, gaano po ba kalaking tulong ang kumbaga paghahalo ng ethanol sa ating gasolina para syempre sa takbo ng ating mga kotse at syempre sa economy rin natin and pati na rin syempre sa lumalaking problema ng climate change sa buong mundo ngayon? Yung salamat sa tanong, no, kasi para naman mapaalam din natin sa ating mga mamamayan, yung sabihin fuels kasi ethanol or biodiesel. Yung biofuels program kasi, well, unang-una, gusto nating lagyan ng mas malinis na component, mas konti yung emissions niya ang gasolina natin while substituting, no? So halimbawa, yung pag agricultural yung source mo, meron kang sink doon kasi 'di ba ang halaman, ang exhaust niya is oxygen. Kinakain niya yung carbon dioxide, nilalabas niya yung oxygen. So, kung gasolina lang talaga, carbon dioxide yung nilalabas mo, kaya yung global warming, no, yung climate change. So, kung agricultural yung ginagamit mo, kinain pa nga niya yung gasolina, yung CO2 ng fossil fuel. So, nababawasan yung carbon dioxide emission mo. Pangalawa, so ito yung sa environmental. Pangalawa, yun nga, sinubstitute mo ng local yung imported na oil. So, hindi siya malinis, imported, mahal. Although sa ngayon, medyo mahal pa yung biofuels dahil nag-umpisa pa lang tayo. So, habang dumadami yung ating production, magiging mas mura siya kaysa imported. Then, of course, yung agricultural yung feedstock mo, ini-improve mo yung countryside. Kasi, well, magtatanim sila. Kumikita sila dahil may planta doon. Marami yung parang objectives na nag-umpisang mamimit. And isa pa, meron pa yung social amelioration para dun sa mga workers, farm workers, na nagpuproduce ng biofuel. So, maganda siya. Kaya nga, ang ano lang natin, medyo masama lang loob namin ngayon dahil panay ang bagyo, di ba? So, naapektuhan yung ating production. Yung production yung agriculture. No? So, sana naman makabawi ka agad. Okay. Ma'am, nabanggit niyo po kanina na patuloy yung efforts ng DOE pagdating sa exploration ng iba't ibang renewable resources dito nga pagdating sa gas. At nabanggit nga po natin na
actually sa news na Sandro lumabas no, na meron daw mga oil discovery dyan mismo sa may Visayas, dyan po sa Cebu. So ano po ba yung balita natin dito, ma'am? Well, actually, dito sa thrust ng DOE para ma-encourage ang exploration, nag-award ng mga service contracts para sa exploration. And itong sa Cebu, mga ilang years ago na yung nag-umpisang mag-explore. So ngayon, naku-confirm na may potential. Maliwanag yung potential. So, ang next step niyan is i-determine nila gaano kalaki yung... Kasi nung una, naghahanap, no? Kahanap. Ngayon, may nahanap. I-determine ngayon kung gaano kalaki yung potential, kung commercial ba talaga siya. And then, sunod nun, production na. Yung itaas na yung langis. So, hopefully, yan, and maganda naman ang reaction ng local government kasi pagdating kasi sa oil, marami dyan na mga lugar ayaw nila. Kasi madumi nga, di ba? Masisira mo yung area kasi maraming nagtatrabaho. Pero ang sabi naman ng mga local government, wini-weigh nila yung cost, benefits, mga hassle, mukhang ma-outweigh ng benefits. So mukhang hindi sila mahirapang ituloy yung exploration and production. Ito po ma'am, para siguro wakasan yung ating talakayan ngayong umaga, baka meron na lang po kayong mensahe para sa ating mga manonood. Well, unang-una, salamat sa pagkakataon at magko-congratulate ako. Gumaganda yung PTV4 na venue. Thank you po. Yung buong opisina, ha? And siguro dito sa Department of Energy para hopefully mas ma-appreciate ng mga tao na ang Department of Energy ay, ang pinaka-mandate is may supply, continuous, sufficient, maayos yung quality. Yes. Yung presyo ay hindi talaga mandate ng DOE, pero tinitingnan namin din yan na walang abusong mangyari sa merkado. Ang oil is deregulated, pero hindi ibig sabihin na wala ng quality standards na pwede nang kahit anong gagawin, kahit saan, kahit papano. So marami pa ring regulations para masiguro business ay fair, safe, orderly. So salamat sa pagkakataon na para masabi na meron kaming bagong circular na inilabas na para mag-guide talaga ng maayos lahat ng nagnenegosyo sa LPG. Kasi importante na lahat ng players sa negosyo na to ay aware sa kanilang mga obligasyon para sigurado na safe yung pag-handle, pag-distribute at safe yung nakakabili ng produkto. So maraming salamat sa pagkakataon. Alright, maraming salamat. Siyempre talagang na-inform tayo kumbaga kung ano yung mga dapat nating alam pag tuwing gagamit nga tayo ng LPG. At yung good news yan, Sandro, no, na yung potential talaga ng Pilipinas, yung archipelago natin, na meron tayong makikita dito na renewable oil resources dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Salamat.